mo tayo pupunta sa store? San Vicente Igig. Ano po ang gagawin natin doon ngayon? Tayo ay maghayo ng mga kaluluwa Bible study, kapatid. Ayan. So yun pa yung gagawin namin ngayon, mag-Bible study po kami. So, tara mga kapatid, samahan nyo kami. So yung mga kapatid doon, nakalis na kami sa church at nagmamadali na rin kami dahil ang layo ng aming pupuntahan, mga 30 minutes to 40 minutes po ang bahay doon, depende po sa traffic. Saka tricycle lang po ang aming gamit at 5 po kami nakasakay kaya hindi po ganun kabilis tumakbo ngayon. Kapatid no, nabusan kami ng gas. Buti na lang, saktong-sakto dito sa may gasolinahan. So yung mga kapatid, tumuloy na kami dahil malayo-layo pa ang aming babiyahiin. At ito pong ginagawa namin, hindi po kami nagpapabayad o tumatanggap ng bayad. Ito po ay binibigay lang po namin na free upang lahat po ng mga tao ay makarinig ng salita ng Panginoon. At kung may gusto pong magpa-Bible study po sa inyo mga kapatid, ay free to message us mga kapatid. At pwede po natin pag-usapan yan mga kapatid. At ito mga kapatid, no, nag-time-lapse na ako dahil sa sobrang haba ng biyahe at sobrang tagal na ng video mga kapatid. At saka dito na mga kapatid, dito na kami sa aming bahay na pupuntahan. Dito yung bahay ng isa naming kapatiran. Hinihintay po namin siya dahil siya po ang sasama sa amin papunta po sa kanyang kamag-anak na gusto pong makarinig ng salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, samahan nyo kami. So yun mga kapatid, no, maglalakad kami ngayon dahil pupunta kami sa kamag-anak ng kapatiran namin. Kalabaw. So dito mga kapatid, no, pupunta na kami sa Bible studyhan namin na bahay. Kasama po namin ang aming kapatiran. Siya po magtuturo sa bahay ng kanyang kamag-anak. Naglakad na po kami dahil hindi na po kami kasya sa tricycle. At ang tricycle po mga kapatid na kasama nandun na rin po si Pastor Jerwin na nauna na. Please mga kapatid, pa-like and share this video mga kapatid para sa more video na aking gagawin. And ma-update ko kayo mga kapatid kung ano ba ang buhay ng isang worker mga kapatid sa church. Ginagawa namin bilang worker sa church mga kapatid. So nandito na kami mga kapatid sa aming Bible studyhan. Yan po yung pinagparadahan ng tricycle namin mga kapatid na ginamit dito papunta sa San Vicente. Yan po si Pastor Jerwin, nauna po sila, kasama niya si Brother Don. Tara. Yan mga kapatid, samahan nyo kami sa paghahayo namin. Born again po siya, samahan po namin tinatawag po na United Friendship Group. Ngayon po is meron po kami dito na Bible study na Bible study namin siya doon sa may tindahan po niya. Doon sa So ngayon po ay dinala niya po yung Bible study dito. So ngayon po anyayaan lang po sana namin kayo na pwede po tayong makinig doon ng salita ng ating Panginoon kung kaya naman po kayong ganong ginagawa. Sabi nga po niyo, nag-aasay po kayo ng ayuda. Ang ayuda pong ibibigay po namin ay salita po ng ating Panginoon. Kung maaari lang po sana na pwede po kayong open po kayong kayo. Ang totoo po ay kanina po yung boses niya. Ang totoo po ay gusto na po namin itong gano'n na kami po ay magbabible study. Pero yung pinaka-purpose po namin kaya po kami pumunta dito sa inyo is para sabi nyo nga po naghintay kayo ng ayuda. So magbibigay po kami ng ayuda. Ito po yung panalangin. Kung okay lang po sa inyo na mag-pray po tayo. Mga ano rin po kayo. Tawis din po kami. Kami po mga ano lang. Binaryong tao. Mga hindi po kami marunong magsalita ng tawis. Hindi din po. Ano lang, Tagalog lang po. So magkaano lang po kami ng konting panalangin kung okay lang po sa inyo. Sige po. Kasi lang O ililig po tayo ni ako nga po pala si Samuel, di po yata ako nagpapangalala. Ako po si Samuel, siya po yung aking kapatid, kuya ko po siya. Siya po si Miguel. Anyway, ako nga po pala si Brother Miguel po. Santiago Miguel po yung pangalan ko. Para di nyo po makalimutan is pagaluin nyo na lang po yung Santiago Miguel. Sanmig na lang po. Santiago Miguel, Sanmig. Ano po pangalan ko? Hoy,
Kayo po? Rosa. Santiago. Rosa. Kayo po? Marvin. Marvin? Pang wala rin po, no? Yung pangalan ko Santiago din. Kayo po, ano pong pangalan po niyo? Rena. Rena. Kayo po? Marlin. Marlene. Si Rena, si Marlene, Santiago, Marvin, tapos Rosa. Tatandaan ko namin ang pangalan niyo. So, saglit lang pong panalangin ko. Hindi naman po abala sa oras po siguro ninyo kung panalangin po tayo ng oras. Panalangin po tayo ng brother na Diyos. Pwede lang po siguro na yung mga wala pa naman po pwede po tayong pumunta po. Doon na Ang pinakamaganda pong blessing na pwede po natin matanggap sa ating kapatid ay hindi po financial na parang pumulong sa iyo po. Hindi naman po yun sa inyo na tuwing mahal na araw po alam naman natin na pinapalabas sa mga TV yung Passion of the Christ. Alam naman natin na pinagkakaguluhan si Kristo dahil sa kanyang panalangin, sa kanyang mga milagro, no? Alam niyo naman po siguro yun. So, ito po yung the best na maibibigay po namin sa inyo. Prayer po namin. Maraming pong salamat sa konting oras po na pwede po kayong sumunod po doon sa Salamat po. Tatay Santiago. May Marvin. So, ito po ano lang po to, babasahin lang po siya. Pwede po itong basahin kapag wala po kayong ginagawa. Nakaloob po dito is yung tinatawag po na katuruan na minsan na po itinuro ng ating Panginoon. Kung mababasa po dito sa una, ang nakalagay po dito is paano nga ba maligtas? So pag wala po kayong time, pwede nyo po siya mulay-mulayin. Tapos pagbalik po namin dito, kung meron po kayong any question patungkol po dito, is pwede po namin sigurong sagutin yun. Pa siya. Pagka wala lang po kayong ginagawa, pwede nyo po siya. Mga kapatid, pagkatapos namin kumausap ng mga tao sa paligid, mga kapatid, mag-i-start na kami dahil anong oras na rin po. Alam po naman namin na may mga gagawin pang iba sa aming tinawag na makinig ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, mag-start na po kami. So ito po yung paano po namin i-start ang gawain. Ngayon, upang kami po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Yun po yung purpose kung bakit po kami nandito. At gusto kong sabihin sa bawat isa na ang salita ng Diyos namin pong dadalhin sa inyo ay wala pong bayad. Baka inakala niyo po yung binibigay naming tracts, okay, itong papel ay sobre. Okay? Hindi po, mga kapatid. Huwag niyo pong lagyan ng pera yan. Okay? At ibabalik niyo sa amin, hindi po. Kung atin pong bubuklatin yan, makikita natin dyan at mababasa natin kung paano nga ba ang maligtas. Okay? So, sa araw na ito mga kapatid, sa hapong ito, hayaan nyo kung magsalita sa inyong harapan
hayaan nyo pong mangaral ng salita ng Diyos dahil alam ko na kailangan po natin ito. Lalong-lalo na po kay Lolo, ano pangalan niyo po? Lolo Santiago. Ilang taon na po kayo, Lo? 79. Tay, ang sabi ng Bible, sabi ni Salmista David, na ang life span lang ng tao o kayang abutin lang ng tao na taon ay hanggang 70 lang. Opo, yan ang sabi ni Salmista David. Pero kayo po ay 79 na ho. At sabi na Ibig sabihin, may bonus na po kayo sa Panginoon. Meron na po kayong 9 years na bonus sa Panginoon. Yan ay dahil malakas ka pa. Okay. At naniniwala ko tayo na dadagdagan pa ng Diyos ng marami pang taon yung buhay nyo. Opo. Yan ang sabi ng Panginoon lamang kung tayo po ay maniniwala, tayo po ay maglilingkod at magkaroon ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. Sabihin nga natin, Amen! Amen! Mga bata, sabihin nyo, Amen! Naming balangin, saan pa kami lumalapit sa iyo, Panginoon, balangin namin, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon, na tuminig ng iyong tinig, Panginoon, alam ko, Panginoon, na meron silang dakilang pangangailangan, at alam ko na sa oras na ito, Panginoon, ay pinatagpo mo na ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ihanda mo sila, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, bukas mo ang kanilang mga puso, Panginoon, bukas mo, Panginoon, ang ating mga at ilayo din, Panginoon, ang ating mga kaisipan, Panginoon, ay patuloy na mag-focus sa iyo, Panginoon, at sa iyo salita, Panginoon. Ito, Panginoon, ang sa amin, ang aming pinakamataas na papuri at pinapaabot namin kay Panginoon. Pinag-isip ko ang Panginoon ng iyong pangalan. Sa sumalit na iyong Panginoon. Yes. Natawagan ko na ang ating magtuturo ng salita ng ating okay, sabihin nga po natin, God bless Pastor Jeremy. Sabi na kayong maka. Nilingin ko mga kapatid ang inyong oras. Siguro ako po ay... No. Bukas pagkita, bukas pagkita sa kanya. At 30 minutes lang siguro makikita. So, ang usapan natin, mga bata, makinig kayo ha. At wala pong maingay, wala pong magsasalita. Okay? Wala kang magsasalita muna mga kapatid. Okay ba yun mga bata? Makinig lang kayo. God, upang mas maintindihan natin lahat kung ano ang mensahe ng Diyos about sa atin. So, bago ang lahat,
kami po ay magpapakilala muna. Ako pala si Pastor Jerwin, batang pastor, mga kapatid, praise God. At kasama ko na ang mga Bible School student, si Brother Samuel, Brother San Jose, Brother Sanamik. Okay. Pero hindi alam ha. Pero yung pangalan niya, San Miguel. Okay. San Miguel, si Brother John Mark. So, naka-record po tayo ngayon. So, nandito po kami ngayon upang kami po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Yun po yung purpose kung bakit po kami nandito. At gusto kong sabihin sa bawat isa na ang salita ng Diyos namin kung dadalhin sa inyo ay wala pong bayad. Baka inakala nyo po yung binibigay naming tracts, okay, itong papel ay sobre. Okay? Hindi ho, mga kapatid. Huwag nyo pong lagyan ng pera yan. Okay? At ibabalik nyo sa amin, hindi po. Kung atin pong bubuklatin yan, makikita natin dyan at mababasa natin kung paano nga ba ang maligtas. Okay? So, sa araw na ito, mga kapatid, sa hapong ito, hayaan nyo kung magsalita sa inyong harapan. Hayaan nyo kung mangaral ng salita ng Diyos dahil alam ko na kailangan po natin ito. Lalong-lalo na po kay Lolo, ano pangalan niya? Lolo Santiago. Ilan taon na po kayo, Lo? 79. Tay, ang sabi ng Bible, sabi ni Salmista David, na ang lifespan lang ng tao o kayang abutin lang ng tao na taon ay hanggang 70 lang. Opo, yan ang sabi ni Salmista David. Pero kayo po ay 79 na ho. Ibig sabihin, may bonus na po kayo sa Panginoon. Meron na po kayong 9 years na bonus sa Panginoon. Yan ay dahil malakas na pa. Okay. At naniniwala ko tayo na dadagdagan pa ng Diyos na marami pang taon yung buhay nyo. Opo. Yan ang sabi ng Panginoon lamang kung tayo po ay maniniwala, tayo po ay maglilingkod at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin nga natin, Amen! Amen! Mga bata, sabihin nga, Amen! Amen! Good. Okay, so, akin pong babasahin mga kapatid ang salita ng Diyos sa inyong pong harapan. Dito po manggagaling ang atin pong pag-uusapan sa hapong ito mga kapatid. Makinig po tayong lahat, maganda ito. Ito po ay meron pong ugnayan sa kaligtasan ng bawat isa. Matanong ko po kayo mga nanay, mga tatay, mga bata. Sino dito gustong mapunta sa langit? Kamay. Siyempre lahat tayo. Okay? Sino naman dito gusto mapunta sa impyerno? Taas kamay. Wala ho. Bakit? Anong meron sa impyerno? Masama! Ha? Very good. Masama. Ngayon, sino dito masama? Taas kamay. Wala. Wala dito. Nagtinuroy ka tabi. Okay. Ano meron sa impyerno? Mainit. Okay. Ayaw natin doon. Ang gusto natin ay saan? Sa langit. Ano? Sino gusto mauna? Wag muna. Okay, wag muna. Okay, gusto natin lahat mapunta sa langit. Okay, pero ang tanong, paano mapunta sa langit? Maging mabait. Tama yun. Ano pa? Mabuti! Ano pa? Bravo tong batang ito. Ninong anak to, uwi na namin. Okay. Paano mapunta sa langit? Magaling! Saan? Magaling. Sa mga nanay natin, sa mga tatay, paano mapunta ng langit? Ha? Tignan nyo, wala kayong may sagot mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pa natin alam na ilang taon ka na. 76, 79 si Lolo. Hindi pa natin alam kung paano pupunta ng langit. So, yan ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid. Meron po ba tayong mga Biblia? Is yung Biblia mo. Yan. Okay. May Tagalog Bible ka? Tagalog Bible. Ako na lang, meron akong Tagalog na Bible. Buksan natin ang atin pong Biblia sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang John chapter 3, verse 1 to 8.
John chapter 3, verse 1 to 8. Okay, makinig po kayo ha mga bata. May isang lalaki nga na sa mga Parseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda ng iyong ginagawa maliban na kung suma sa kanya ang Diyos. Etong si Nicodemo mga kapatid, para sa kalaman ng lahat, siya ay isang pinuno. Ibig sabihin kapag isang pinuno mga kapatid, siya ay matalino. Okay? Siya ay magaling, siya ay mabait, pwede. Siya po ay namumuno sa isang samahan. Okay, katulad dito sa atin pong barangay. Anong barangay ito? San Vicente. Kumbaga sa isang barangay, dito sa San Vicente, siya yung kapitan. Sabihin natin amen. So, itong taong ito na matalinong tao, mga kapatid, ay lumapit kay Jesus Christ. At nagtanong, Rabbi, o Guro, Panginoon, paano mapunta ng langit? Panginoon, paano maligtas? O, tignan nyo, itong taong ito ay napakatalinong tao. Pero pumunta kay Jesus Christ at nagtanong, paano mapunta ng langit? Matalino siya, meron siyang pinag-aralan. Pero hindi niya alam kung paano mapunta ng langit. Oh. Sa school niyo ba pinapag-aralan niyo yung paano mapunta sa langit? Sige. Sige, hindi. Hindi yan pinapag-aralan mga kapatid. Ang salita ng Diyos hindi yan pinapag-aralan sa atin pong paaralan mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, nandito kayo ngayon. Okay? At pinapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen. Sabihin natin amen. Tuloy natin. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. O hindi siya makakapunta sa langit. Ulitin ko, sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Bingnan natin amen. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Yun yung tanong ni Nicodemo mga kapatid. Paano may panganak yung tao matanda na, alangan babalik siya sa sinapupunan ng kanyang nanay. Tapos ilalabas ulit. Pwede ba yun mga kapatid? Hindi na tayo magkasya. Okay? And in verse 6 or in verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y panganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok o makakakita sa kaharian ng ating pong Panginoon o doon sa langit. Sabihin natin amen. Okay. Merong sinasabi ang Biblia, gawan nyo ako, disikuhan mo. Okay. Merong sinasabi ang Biblia at merong itinuturo ang Biblia pala mga kapatid kung paano mapunta sa langit. Ngayon kung nakinig kayo, tatanungin ko kayo. Ano yung sinabi ni Jesus Christ para tayo ay mapunta sa langit? Ipanganak muli. Ulitin ko. Ano yung sinabi ni Jesus Christ para tayo ay makapunta sa langit? Ha? Pinanganak. Bravo, bata gito. Kailangan tayo ay ipanganak na muli. O sa English mga kapatid ay kailangan nating ma-born again. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon mga kapatid at mga bata ang patungkol sa born again. Alam ko na ang salitang born again ay lagi natin itong naririnig lang. Ang born again mga kapatid
Okay, mga bata, kaibigan, makinig lang kayo. Ang born again, praise God, ito ay isang relihiyon. Ito ay isang samahan ng mga mananampalataya. Amen. Ito ay samahan, mga kapatid, ng naniniwala sa Diyos. Tama hindi? Ang born again o pagiging born again, mga kapatid, praise God, ito ay kaparaanan, mga kapatid, para tayo ay maligtas. Sabihin nga natin, Amen. O, lagi nating, siguro hindi bago sa inyo ang salitang born again. Sino dito, mga kapatid, ang born again na dati? Wala pa. Ibig sabihin, wala pa tayong kasiguraduhan na mapunta sa langit. Sabihin nga natin, Amen. Okay. So, ano ba ang born again, mga kapatid? Papag-aralan natin, ano ang born again? Ginig tayo, mga kapatid. Ano nga ba ang born again? Ang born again ay hindi relihiyon o sekta. Okay? Intindihin natin yun, mga kapatid. Ang born again ay hindi ito relihiyon o sekta. Ang born again ay hindi organisasyon o asosasyon. Ang born again ay hindi kapanganakang pisikal. Ang born again ayon sa Biblia, mga kapatid, ay in John chapter 3 verse 1 to 7 ay magbibigay, mga kapatid, praise God, sa atin ng kasiguraduhan para tayo ay maligtas. Sabihin nga natin, Amen. Okay? Ito ang itinuro ng Panginoon upang makita at mapasok natin o makapasok tayo sa karyan ng ating pong Panginoon. Ito ay kapanganakan sa tubig at espiritu. At ito ay kinakailangang mangyari sa bawat isa sa atin. Ngayon, tatanungin ko ulit kayo. Sino gusto dito mapunta sa langit? Tayo dito. Okay? Ngayon, kung gusto nating mapunta sa langit, anong gagawin natin? Maging mabait. Ano pa? Mabuti. Ano pa? Maging masipag. Maging makinig. Tama. Makinig. Okay. Kailangan maging masunurin sa mga magulang. Praise God. Kailangan lagi tayong sumusunod. At higit lalo, mga kapatid, ito, makinig tayo. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Nay, tatay, lolo, magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Sabihin natin, Amen. Bakit? Sa ayaw at sa gusto natin, meron lamang dalawang pupuntahan ng tao pag tayo po ay kukunin na. Or pag tayo po ay mawawala na sa mundong ito. Merong langit, merong merong langit, merong sabihin natin, Amen. So, kailangan nating may panganak na muli. Ngayon, paano may panganak na muli, Kuya Jerwin? Basahin natin in Acts chapter 2 verse 38. Basa. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Ulitin ko yung sinabi ni Kuya Ashley. Ang sabi niya, in Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. Yun yung unang gagawin natin, mga kapatid. Okay? Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin kailangang mabautismuhan, kailangang may panganak na muli. Okay? Sa kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Para saan? Para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabihin nga natin, Amen. So,
meron tayong gagawin pala mga kapatid para tayo po ay mapunta sa langit. Meron pala tayong gagawin mga kapatid para tayo po ay maligtas. Marahil sa atin pong kaisipan sa ngayon mga kapatid, nagtatanong tayo, totoo kaya ang langit? Totoo kaya? Oh, ito, langit. Oh. Totoo kaya ang impyerno? Hindi. Opo. Siya naniniwala. Opo. Diba, naisip niyo ba yun mga kapatid? Saan naman ang langit kay Jerwin? Hindi Ayun naman po. ano? Yung langit ng atin pong Panginoon, saan? O kung sa taas yung langit, saan yung interno? Dito. Saan? Wala naman. Okay. Ang katotohanan yan mga kapatid, sa ngayon, hindi pa natin makikita ang langit. Bakit? Kasi po, hindi pa po pinanganak. Siyempre, wala pa tayo doon. Saka lang natin makikita ang langit pag nandun na tayo. Pag namatay na ang isang tao, pwede mga kapatid. Ngayon, sino na gustong makakita ng langit? Sigurado kayo? Anong gagawin nyo? Wag muna. Okay, wag muna. Okay, wag muna. Ha? So kung gusto nating makita ang langit, mga kapatid, praise God, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabihin natin amen. Amen! Kung gusto nating makita ang langit, sir? Ano babae ako? Ano yan? Ano yan? Yakapin ng mabuti. Ang nanay. Ay, bahala yung mga magulang niya. Okay, kailangan yakapin mo daw ng mabuti ang nanay. Okay. Kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Panginoon. Sabihin natin amen. Amen! So, mga bata, mga nanay, mga tatay, alam ko na gusto natin maligtas. Ay. Gusto natin makapunta sa langit. Amen? Amen! Ngunit ang kailangan natin gawin, magsisi tayo sa ating kasalanan. Okay? Magsisi tayo sa ating kasalanan. Bakit, Brother Jerwin? Bakit, Brother Jerwin? Kasi lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi sa Bible, mga kapatid, sa aklat ng Roma, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot na karating sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, hallelujah, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, totoo yung buhay na walang hanggan. Sabihin natin amen. At kailangan nating maniwala. Dahil sa ayaw at sa gusto natin mga kapatid, sasabihin ko ulit, pag tayo po ay mamatay, meron lamang tayong dalawang pupuntahan. Sa langit at sa impyerno. Sa langit, nandun ang Diyos. Okay? Nandun ang atin pong Panginoon. Sa langit, maliwanag. Sa langit, maraming gold, maraming kayamanan ng ating pong Panginoon. Sa langit, maraming pagkain. Maraming pagkain. Maraming lollipop. Sa langit, mga kapatid, maraming pagkain. Okay? Sa langit, maraming bahay. Sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. Okay? Sa tahanan ng Diyos ay maraming mansyon. Magagandang bahay. Yun yung langit. Maraming anghel doon na nagpupuri sa Panginoon. Okay, nandun lahat ng mga taong mabuti. Nandun lahat ng mga taong nagsisi sa kanilang kasalanan. Okay, nandun lahat ng mga taong masipag. Okay, nandun yung mga tao, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Ngunit kung pag-usapan natin ang impyerno, ano meron sa impyerno? Ang daming mainit. Okay? Sino na dito naranasan na pasok? Nalusyan. Nalusyan.
Oh, anong naramdaman niyo nung na-shock kayo? Masakit. Ah, mainit, masakit. Ano ba? Mamatay ay masakit at mamatay. Oh. Ah, sa impyerno mga kapatid, madilim dun. Okay, mabaho. Sabi ng Biblia. Pagkahulog sa lava, mamatay. Oh, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Sa impyerno, ano meron doon? Madilim. Tama yun, madilim. Ano pa? Mamatay. Mamatay. Sabihin mo lahat. Ano ba? Impyerno, nandun si... Oh, nandun si Satanas. Ano pa? Sa impyerno, ha? Maging skeleton. Masusunog. Kasi masusunog ka doon. Oh, ano pa? Ang tanong, gusto mo pumunta doon? Palapakan natin si Balok. Bravo! Okay. So, walang maganda doon sa impyerno mga kapatid. Doon madilim. Walang maganda doon. Nandun si Satanas. Okay, doon ay papahirapan ng tao. Pero nais ng Diyos mga kapatid, praise God, lahat tayo ay mapunta saan? Sa langit. Anong gagawin natin para mapunta tayo sa langit? Maging mabait, maging mabuti, at higit lalo. Okay? Merong relasyon sa Diyos. Ano pa? Yakapin ng ina, pati ang ama. Akala ko yakapin ng ina si ama. Okay. Okay, so gusto natin mapunta sa langit. Ang gawin natin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Huwag tayong gumawa ng masama. Amen! Magbigay nga kayo ng mga masasamang ginagawa ng tao. Ha? Ano? Sino dito nagbuburam sabing amen? Sino dito marunong magkupit? Mga bata, pagka inutusan kayong bumili, sino dito nagkukupit? Taas na kamay. Ano pa? Pagbigay nga kayo. Ha? Sino dito ang 12 years old na? 12 years old. Ikaw na naman. Ilang taon ka na? 6. Halika. Ikaw na naman. Times 2. Plus 2 to, plus 2. Marunong ka na bang gumawa ng hindi tama? Dami muna tayo ha. Tulad lang. Bigay ka na ng isa na ginagawa mo na hindi tama? Ha? Huwag mag-away daw. Huwag mag-away. Ibig sabihin, nakikipag-away ka. Sino ka-away dito? Tinaway ka. Nag-away ka dyan. Kaaga sino dito, mga bata? Marunong magsinungaling. Sino dito nagsisinungaling? Pag sinabi ni mama, may baon ka na, wala pa! So, kung atin isa-isahin mga kapatid, kung pag-usapan natin ang mga bagay na hindi dapat gawin, marami. Tingnan natin, amen. May mga taong mapatay, may mga taong nagnanakaw, ayaw ng Diyos yun. May mga taong nakikipag-away, ayaw ng Diyos yun. Tingnan natin, amen. Ay mga taong pinagkukwentuhan yung buhay ng isang tao. Anong tawag doon? Chismoso. Ayaw ng Diyos yun. Marites daw. Ayaw ng Diyos yun. Tingnan natin, amen. Yes. Marisol. Ang alam ko lahat ito. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Gusto natin mapunta sa langit, magkaroon tayo ng Amen? At alam ko na kayo ay uuwi pa at magluluto. Ngayon ang gagawin natin bago tayo magtatapos. Mamaya tayo magdasal. Next Thursday, babalik kami dito. Okay lang ba sa inyo? Kailangan
lahat din kayo ay babalik. Opo? Okay. O yun yung usapan natin. Maging si tatay, babalik din yan. Okay? Dahil mas marami ang bata kasi mga kapatid. Sige. Next time, isa-separate natin ang gawain ng mga bata. Isa-separate natin ang gawain ng mga tatay. Para ang usapan namin seryoso. Yun. O ano yun? Halika. May nag-aaway. Ha? Nag-aaway. Nag-aaway. Bawal yun. Bawal ang mag-away sa pag-isari. Sabihin natin, Amen! Sabihin natin ang ating okay. So natin mapunta sa langit, anong gagawin natin? Maging mabuti. Yakapin ang! Mabuti. Yakapin ang! Na. Na! Taas natin ang ating mga kamay, mga bata. Bago tayo mag-pray. Awitin natin yung awit na nagsasabi ko kayo. Ay buti-buti mo, Panginoon. Nakikita nyo ang inyong mga mata sa lahat ng oras. Nasang kamay sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Upay buti-buti mo. Upay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, at Panginoon. Yung mga mata nyo. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tayo muna kayo mga kapatid. Okay, lapit kayo dito at tayo ay mag-pray. Praise the Lord. Hallelujah. Habang ako po ay mag-pray, wala po kami ha. Taas natin ang ating mga kamay bilang magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya alam ko na sa panalangin ay may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, kung meron po kayong mga prayer requests, walang maingay. Kung meron po kayong mga gustong idulog sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, pwede niyong sabihin sa Diyos. Wala nang maingay, taas naman. Ayan. Dakilang Diyos, Diyos na buhay, namin pong pinaglilingkuran sa tatong ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin pong pinaglilingkuran, Diyos na nagbibigay buhay, Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala, Diyos na nagbibigay ng mga bagay-bagay na amin pong kinakailangan sa araw-araw. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, haleluya, nandito ang mga bata, nandito ang mga nanay, mga tatay, nandito ang bawat isa, Panginoon. Haleluya. Naniniwala ako, Diyos, na meron kang napakagandang layunin sa kanila pong mga buhay.
naniniwala ako, Diyos, na meron kang plano sa kanilang mga buhay. Naniniwala ako, Diyos, na meron kang gagawin sa buhay ng iyong mga anak na ito, Panginoon. Hallelujah. At sa gabi nito, Diyos, kami po'y nagkakaisang nananalangin na merong pananampalataya sa iyo, Diyos. Nang dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay bigyan mo kami, hallelujah, ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, O Diyos, sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, hallelujah, nandito ang mga nanay, mga tatay, Panginoon. Nakikita mo, Diyos, batid mo, Panginoon, kung ano ang laman ng kanilang mga puso at isipan. Alam mo rin, O Diyos, kung ano ang kanila pong mga gustong iparating sa iyo. Alam mo, Diyos, kung ano ang kanilang gustong idulog sa iyo, Panginoon. Ang kanila pong mga panalangin, Panginoon. Marahil ang ilan sa kanila, O Diyos, ay meron pong karamdaman o sakit, O Diyos. Marahil ang ilan sa kanila, Panginoon, ay merong pinagdadaanan, Panginoon. Mayroong problema, Panginoon. Mayroong pagsusubok sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Nakatagpuin mo, Diyos, sa kanila pong mga pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Kung meron mang merong sakit, O Diyos, may karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo sila, O Diyos. Kung meron may problema, Panginoon, hallelujah, bigyan mo ng solusyon, Panginoon. Kung meron mga nakakaranas ng pagsusubok, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, tulungan mo sila, O Diyos, upang malampasan, hallelujah, ang pagsubok sa kanilang buhay. At nandito rin, O Diyos, ang mga bata, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, bigyan mo sila, Panginoon, ng hallelujah, pagkatakot sa iyo, Diyos. Turuan mo sila, Panginoon, kung paano magkaroon ng takot sa iyo. Turuan mo sila, Panginoon, kung paano magpakumbaba, magpasakop at sumunod sa kanilang mga magulang. Paano, hallelujah, sumunod sa kanila pong mga guro, sa kanila pong pag-aaral. Tulungan mo sila, Panginoon, at palakihin mo sila, O Diyos, na malusog, Panginoon. Ilayo mo sila, O Diyos, sa anumang klase ng karamdaman o sakit, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Namin pong narinig sa araw na ito, Panginoon, sa gabing ito, na natutunan namin, Panginoon, kung paano mapunta sa langit, O Diyos. At Lord, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, na maintindihan ang iyong mga salita, Panginoon. Maunawaan namin, O Diyos, may tanim sa aming mga puso at isipan upang sa ganoon, hallelujah, maalala namin, O Diyos, at magiging, hallelujah, sandata namin, magiging ilaw namin, Panginoon, magiging butil sa aming pong mga puso at ito'y tutubo at lalago at aani kami ng mga bunga, Panginoon, na nagala ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, sa gabi ito, Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa mula sa mga bata, Panginoon, hanggang sa mga matatanda, O Diyos, sa lahat ay nakakarinig, O Diyos, ng iyong mga salita sa lugar na ito. Iligtas mo sila, Panginoon, at ganamit mo, Diyos, kung ano man ang kalooban mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa mga susunod na araw, babalik kami sa lugar na ito. Makikinig kami ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin ang iyong salita ay nagbibigay buhay, Panginoon. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay nagbibigay, Panginoon, kasiguraduhan kung paano maligtas, kung paano makarating sa iyong karyan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy kang magtrabaho sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, mananatili kami, maglilingkod sa iyo, at magkakaroon kami, Panginoon, ng relasyon sa iyo, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot sa langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin. Alright. So, salamat. God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon.